barangay at SK election. Advantage at disadvantage pag ikaw ay independent candidate. Hello, good morning mga kapobre. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back muli sa ating munting channel, Cap John Official. Araw ng Sabado, Pitsa 23 sa buwan ng Mayo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, pag-usapan natin barangay at SK election. Puspusa na ang ating pag-monitor dito mga kapobre, kasi 5 buwan na lang ay mag-i-eleksyon na sa November 2, 2026, barangay at SK. So for today's vlog, pag-usapan natin itong napaka-importanting aspeto pagdating sa isang halalan. Advantage and disadvantage kung ikaw ay kandidato na independente. Alam kong marami nang nag-iisip ngayon sa ating mga kababayan na papasok sa politika sa barangay. At alam ko rin na nag-iisip na sila kung papasok ba sa isang grupo or mag-independente. Kaya ang ating topic ngayon mga kapobre, ito pong advantage and disadvantage kung ikaw ay tatakbong independente. Unahin natin tong advantage mga kapobre. Unang advantage po, pag ikaw ay independente, ay hawak mo ang iyong oras. Walang pipigil sa'yo kung kailan o saan ka mangangampanya. Di mo na kailangang antayin yung mga kasamahan mo dahil independente ka. Pangalawang advantage po, hindi ka mag-alangan na pumasok sa mga supporters sa magkabilang grupo dahil wala ka namang dinadalang chairman. Ika nga, kailangan mong ipaunawa sa iyong mga kabarangay na dahil independente ka, kung sino man ang mananalong barangay chairman ay susuportahan mo yung mga programa ng isang barangay chairman, lalo na po kung ito ay makabubuti sa nakakarami. So yan po ang dapat mong ipaintindi at ipaunawa sa iyong mga kababayan kung ikaw ay independente, para safe ka sa magkabilang panig. At ito ang pinaka-importante kung ikaw ay independente. Dapat pure plataforma lang ang ihayag mo sa iyong mga kabarangay. Huwag mong siraan yung kabilang grupo at huwag mo ring siraan yung kabilang grupo. Kumbaga, you have to play safe. Dahil pag bumira ka sa kabilang grupo, ay magagalit yung mga supporters nila. At pag yung kabilang grupo mo naman ang binira, magagalit na naman yung mga supporters sa kabilang grupo. So ang mangyayari, ligwak ka, ikis ka sa dalawang grupo. Kaya nga tinatawag kang independente dahil nasa gitna ka lang. Yun ang kagandahan pag independente ka, kasi di ka mag-alangan na papasok sa magkabilang panig. At yung mga kabarangay mo naman ay welcome na welcome ka dahil alam nilang wala kang dinadalang barangay chairman. So yun ang advantage sa independent candidate. Dito naman tayo dadako sa disadvantage. Siyempre kung may advantage, hindi mawawala yung disadvantage mga kapobre. Unang disadvantage pag independente ka, ay medyo boring ang iyong pangangampanya dahil hindi katulad sa may grupo, masaya dahil marami ang sasama dyan, mga supporters. Pero nasa sayo din
kung magsasama ka ng mga kabarangay mo. Ang problema lang ay yung gastos. So isa yung disadvantage, yung gastos solo mo. Kasi pag halimbawa papasok ka sa isang purok, di naman mawala yung magpa-snack, magpainom. So solo mo yung mga gastusin. Yun, like sa may grupo ay hindi masyadong mabigat dahil mag-ambag-ambag yung mga kagawad at saka si kapitan. So yun, isa yung disadvantage, yung gastos ay solo mo. Isa pang disadvantage ay kailangan mo talagang triple kayo dito pag independente ka. Dahil sa kada purok ay kumbaga walang nagdadala sa'yo. Unlike sa may grupo, dahil yung mga kagawad ay may internal rules yan. Sa isang grupo dapat both straight talaga yon, tulungan yon. Yun ang pinaka-internal rules sa isang grupo. Dapat tulungan, walang iwanan. Kaya pag independente ka, kailangan mong mag-triple kayo dyan. Kailangan mong suyuin ng mabuti ang iyong mga kabarangay. Last but not the least, pag ikaw ay independente, dapat gagawa ka talaga ng kakaibang gimmick para mapansin ka sa iyong mga kabarangay. And of course, habang palapit ng palapit ang butuhan, hindi mawala yung pamimigay eh. At dahil independente ka, dapat lamang ka at angat ka sa bigayan. Huwag kang lilibel sa mga may grupo. Kasi grupo nga eh, kaya mayroon na silang pundo na buto. Dapat angat yung pamigay mo. Di na yan may pagkaila mga kapobre. Bigayan talaga pagka eleksyon sa barangay. Kaya dapat may pundo ka at dapat sa bigayan ay lamang na lamang ka. Hindi na yan bago mga kapure, praktikal na po yan. Di talaga maiwasan yan yung bigayan. Yun na po ang pinaka-vote buying sa politika. Kaya kung higpitan talaga ng Comelec na i-disqualify yung nagbo-vote buying, ay wala pong matitira. Wala na pong kandidato na matitira dahil lahat na po gumagamit at namimili ng boto mga kapobre. Dahil kung hindi ka mamimili ng boto, hindi ka talaga mananalo. Mark my word mga kapobre. Dito sa amin, simula nang pumasok ako sa politika, wala pa po akong nakilalang kandidato na nanalo na hindi gumagastos. Gagastos talaga mga kapobre. So yan lang muna ang ating topic for today. Ang disadvantage and advantage pagpapasok ka sa politika na independente. Munting kaalaman lang yun pero mayroon ka talagang matutunan dyan mga kapobre. So next vlog natin ay bigay naman tayo uli ng mga tips pagdating sa barangay at SK election. So this is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Please support Cap John Official. Bye bye and God bless us all.